Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel at maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay. Ngayon pong last 28 days, maganda po ang turnout natin. 728 subscribers po ang ating nakuha ngayong last 28 days. Pero 83% pa rin po ang nanunood sa atin na hindi subscriber. At kung sa tingin nyo po ang atin pong video ay nagbibigay ng value sa inyo, ay baka naman po ay masusubscribe nyo din yung ating channel. Ito naman po ay libre at wala pong bayad ang pag-subscribe. At pagka po kayo nag-subscribe, napakalaking tulong po niyan sa atin pong channel. So, kapag po kayo napadaan, ay sana naman po ay subscribe nyo na rin, i-click nyo na yung notification button at mag-iwan din po kayo ng likes o kaya ay comment. Maraming salamat po at sigurado ako na yan po ay makakatulong. Pero sinasabi ko nga po, na-appreciate ko na yung 728 for the last 28 days na nag-subscribe po sa ating channel. Maraming salamat po. Ngayon guys, sa pagpapatuloy ng series natin ng ating pag-uusap, may nag-request po dito. Ano po daw ba yung magandang pagsimulan kung ikaw ay isang OFW at na hindi ka malulugi at magbabayad ka din ng tao na ikaw ay na magbabantay ng iyong business, no? So tayo po ay magbibigay ng computation at ito po ay ngayong latest August 27 po. Ito yung bagong mga presyo na ating pwede na maging guide sa atin pong pagsisimula ng negosyo. Ang pag-uusapan po natin is 1,000 heads kasi sa tingin ko ang isa sa mga pinakang magandang numbers kung ikaw ay magsisimula ng RTL business, kukuha ka ng tao na magbabantay at uupahan mo at lahat ng gastos, ang pinakang nakikita ko na ikaw ay kikita ng konti at the same time kaya mong magbayad ng overheads ng iyong gastos is yung 1,000 heads, no? So kung ikaw ay may puhunan para sa 1,000 heads, ito yung isa sa mga pinakamagandang numbers na pwedeng pagsimulan, no? So wag na natin itong patagalin guys at pag-usapan na natin to. So syempre, katulad ng una nating mga nabanggit, kailangan natin ng cages, kailangan natin ng housing, kailangan natin ng mga manok na ating aalagaan, no? So kung kayo naman po ay may mga piggery na hindi ginagamit, may mga housing kayo, barn na hindi ginagamit, hindi na kayo magbabayad ng housing, hindi na kayo magpapagawa ng housing, mas makakamura po tayo ng gastos. Pero assuming na wala pa po kayong bahay, wala pa kayong mga cages, syempre ito yung magiging gastos natin. So pag-usapan natin yung cages, yung 1,000 heads po ay mangangailangan ng 21 cages yan. So ang pinakamadali pong paraan para makabuo agad is bumili ng galvanized cages, no? So meron po namang gumagawa ng homemade at kung meron po kayong time, may maraming kawayan sa inyong lugar, mas maganda po na gawin nyo yung homemade kasi mas makakatipid din po kayo diyan. So anyway, assuming na hindi kayo, na wala kayong time kasi OFW kayo, at papagawa nyo na lang yung cages, ang advice ko po ay pagawa nyo ng separate yung cages kesa bumili kayo ng bundle kasi mas makakamura po kayo kasi mas mahal ang pinapatakan po ng cages kapag in-order nyo yung bundle na kasama ng manok, no? So yung cages na kasama ng manok. So guys, pag-usapan natin yung 21 cages. Ang presyo po niyan sa current market, kahit saan po kayo pumunta, ay nasa around 7,800 to 8,500. Depende po yan sa inyong lugar, no? So doon natin computein sa pinakamura na 7,800. So 21 cages yan, nagkakahalaga po yan ng 163,800
163,800 pesos. Yan po yung presyo ng cages na inyong ipapagawa. Yung housing po natin is ang computation po nito per head po ang ginagawa namin. So maglaan po kayo ng 150 pesos sa housing per chicken. So kung kayo po ay may 1,000 heads, maglagay po kayo ng at least 150,000 pesos pagpapagawa po ng inyong housing. Ito po ay medyo okay na housing na. Ito ay maayos na yero. Kung gusto nyo ay ang haligi ay simento, tapos ang flooring ay simento. Okay na po itong housing na ito na 150,000. Yung chicken po at the moment, mahal ang presyo kasi malapit na po yung December. Pag December po kasi mahal ang itlog. So mga August na time medyo mahal. Nasa around 460 pesos ang isang manok. So kung 1,000 heads po yung inyong alagaan, meron po kayong 460,000 na kailangang budget para sa ating mga manok. So yun po ang inyong paghahandaan. So compute natin yung ating cages, yung housing at saka yung ating chicken. Nagkakahalaga po yan ng 773,800. So yung 163,800, 150,000 at saka yung manok natin na 460,000, yan po ay nagkakatotal ng 773,800. No, yan po ang ating initial capital na kailangang ihanda kung tayo po ay magsisimula ng 1,000 heads na RTL chicken. Okay? So syempre, pagkatapos po na maihanda natin ito, yung ating halagang yan, meron po tayong initial expenses sa unang buwan. No? Kasi yung unang buwan, hindi pa po mangingitlog ng ayos ang ating mga manok dyan. So kailangan natin maganda ng feeds, kailangan natin magbayad ng electric, kailangan natin ng vitamins and minerals ng ating mga manok saka mga antibiotics. Kailangan natin ng salary kasi sabi nung nagtanong sa atin at humihingi ng payo ay yung swelduhan na tao. So salary ng tao na 7,000, depende po yan sa inyong mga lugar at usapan kung magkano po inyo ipapasweldo. Doon sa mga nasa mga Bulacan, mga nasa around 10 to 12,000 po ang pasahod sa probinsya. Mga naglalaro po yan sa 5,000 to 7,000, depende po 8,000 to 10,000, depende sa inyong mga usapan. So mga nasa around 7,000 pag-aalaga ng 1,000 heads, mga nasa reasonable na po na sweldo yan. Yung trays po na gagastusin ninyo, syempre gagastos kayo diyan ng 4,500 para ihanda para sa inyo pong production. Syempre kailangan natin mag-iwan ng miscellaneous fee kasi kailangan minsan meron tayo dyan na mga gasolina, pambili ng straw, pambili ng kung ano-anong mga dapat bilhin na minsan ay hindi natin nasasama sa budget. So all in all po yung 1,000 ay kakain niya ng 110 kilos sa isang araw kasi ang isang manok po ay kakain ng 110 grams times 1,000. Yan po ay kakain ng 110 na kilos sa isang araw. So i-times natin yan sa 30 days. Syempre yan ay magkagastos tayo ng magkakaroon tayo ng 3,300 kilos per month na consumption ng ating feeds. Yan po ay 66 na sako ng feeds. I-times po natin yan doon sa ginagamit naming presyo dahil yun po ang bili namin sa aming feeds, 1,470. Magkakahalaga po yan ng 97,020 pesos. Yan po yung sa feeds alone. Tapos yung electric, mga nasa, siguro yan ay mga nasa 4, 5, 6 na ilaw lang. Mga nasa 2,000 siguro yung electric na magagastos nyo sa isang buwan dyan. Kung ang gagamitin nyo po yung mga 12 wattage na mga LED light. No? So vitamins nyo, mga nasa around 2,000 siguro magagastos nyo. 2
dalawang bote na 1 kilo sa isang vitamins, no. So mga nasa around 2,000 more or less, mga ganon. Tapos yung salary natin 7,000, tapos yung ating trays 4,500 kasi 5 pesos na po ang trays ngayon. Kaya dapat inyo pong talagang iniingatan ng inyong mga trays, no. So 4,500 yan, tapos yung miscellaneous natin na 2,000. Ang total initial expenses nyo sa unang buwan is 114,520. I-add natin yan dun sa initial capital na 773,800. Yan po ay 888,320. Yan ang ating initial capital sa unang buwan ng pag-aalaga natin ng RTL Chicken na 1,000 heads. No? So yan po yung puhunan na dapat meron kayo, kulang-kulang 1 milyon. Kung meron ka niyan, pwede po natin itong simulan ating negosyo na to. Okay? So ngayon, ang tanong, kikita ba? No? So pwede bang kumita? Syempre, kikita. Kung hindi tayo kikita, wag na natin gawin to kasi malaking puhunan po yung 888,320. So 1,000 i-times po natin yan sa average yield, no, ng buong cycle, mga nasa around 85%, no. So 85% is a conservative figure, hindi po ito exact figure kasi minsan ang atin pong manok ay magpipik yan sa mga nasa around 98%. Yung iba nga po nag-100% pa. So kung yan ay 98%, tataas yan, tapos slightly bababa po yan ng bababa hanggang sa matapos po yung cycle na mga nasa around 65%. So pagka po natapos na yung cycle, mga nasa around 85 ang average yield na makukuha ninyo sa loob ng 20 months. Okay, so doon po natin i-base yung ating computation kasi doon po tayo kukuha ng ating target. Okay, so 1,000 times 85%, 850 eggs po per day ang atin pong makukuha sa atin pong 1,000 heads. Makati ang ating mata, sorry. I-times po natin yan sa 30 days, yan po ay magkakahalaga ng 25,500 eggs ang ating ma-harvest sa loob po ng isang buwan. Ngayon, yung 25,500 po natin, ita-times po natin yan sa conservative price din po kasi ngayon pong mga panahon na ito, medyo mahal ang itlog. So, hindi naman po lahat makukuha natin ay large agad na itlog, extra large, medium agad. So, magsisimula po yan sa peewee, extra small, tapos medium, large, at extra large, jumbo. So ngayon, ang presyo po ngayon sa market is mga nasa around 6 pesos, yun pong mga extra small at sa peewee. Yun pong small ay mga nasa around 7 pesos, yung medium mga nasa around 8 pesos, yung large mga nasa around 10 pesos, yung extra large at jumbo mga nasa around 12 pesos ang isa. So sabihin natin na ang conservative price natin, palugi na tayo 7 pesos per egg. So i-times natin yung 25,500 sa atin pong 7 pesos na conservative price, yan po ay 178,500 pesos sa loob po yan ng isang buwan. So 178,500 pesos. I-times po natin yan sa buong cycle kasi yan po yung ating ini-expect na makukuha at kikitain. Yan po ay mga nasa around 3.570 million pesos. So 3,570 million pesos. Yan po ang ating kikitain. Ngayon, syempre, yung atin pong expenses ay babawasin natin dito. So yung ating monthly expenses, which is 114,520, i-times po natin yan sa 20 months, yan po ay magkakahalaga ng 2,290,400 pesos. Yan po ang ating total expenses sa loob ng 20 months. No? Ito po yung ating monthly expenses. So i-minus natin yan dun sa ating 3,570,000. Yan po ay mag-gross income o gross net profit na
1,279,600. So again, ang atin pong gross profit ay magiging 1,279,600 pesos. Ngayon, syempre, mayroon tayong initial capital na 773,800. Ibabawas natin yan dito sa ating 1.279 million. So ngayon, pag binawas natin yan, ang ating matitira na net profit, no, hindi pa po ito yung final, yung ating net profit is 505,800 pesos. So syempre, sabi nga nila, meron ka pang pwedeng pagbentahan ng kal pagkatapos po ng cycle. Yung inyong mga manok, mababawasan yan kasi magkakaroon ng mortality. Ang allowable po na mortality is 10%. So yung 1,000 mo, mababawasan ng 100, 900 na lang yan. So times natin yan sa 150, which is the prevailing price ngayon ng kal na manok per head. No? So 150 times 900, meron ka pong makukuha o mapapagbentahan na 135,000. Ngayon, i-add natin yan sa ating 505,800, yung ating initial profit ng pesos. Yan po yung ating net profit. No? So meron tayong 640,800 pesos. So gumastos tayo ng 888,320 sa unang buwan. Mag-uuwi po tayo pagkatapos ng 20 months ng 640,800 on top doon sa ating initial investment. Okay? So hindi lang po dito natatapos yung inyong income kasi pwede po kayo magbenta ng sako. Kung inyo pong ibibenta yan, nasa 10 to 12 pesos ang isa. Pwede rin po kayo magbenta ng ipot. So hindi ko na po sinama yan dito, pwede pa na idagdag yan dito. So hindi na po masama na kumita ng 640,000 sa loob lang po ng under 2 years doon sa puhunan natin na 888,320. Kasi ako po'y naniniwala na ito pong 640,000 na to ay hindi natin kayang kitain doon sa atin pong pag-aalaga ng manok. Doon po sa ating, hindi natin ito kayang kitain pala, sorry guys, sa bangko kung ating ilalagay lang ito sa bangko at patutubuin. Hindi po tayo tutubo ng 640,800 pesos. Yan po yung estimated natin na mga posibleng kitain dito sa ating pag-aalaga ng RTL chicken. So guys, kung sa tingin ko ito ay worth na subukan kung tayo ay may puhunan, no? So napakarami ng sumubok at marami po yung mga kumita. So katulad ng sinasabi ko noon, palagi kong sinasabi, ito po ay isang negosyo at ito po ay dapat pinag-aaralan, dapat ito po ay pinagdidesisyonan ng tama at ito po ay pinagbubuhusan ng panahon. No? So kung ikaw ay may taga-alaga, make sure na yung iyong mag-aalaga ay marunong, na-train mo ng ayos at meron kang close monitoring. Kasi kung hindi po, malulugi, sayang yung ating kulang-kulang 1 milyong puhunan. So, kailangan kung ikay may ganitong klaseng puhunan, isa kang OFW, gusto mo nang mag-for good, simulan mo to, kumuha ka ng tao, pero I expect na meron kang close monitoring katulad ng ginagawa ko. Meron akong CCTV sa lahat ng corner ng aking poultry. Meron akong araw-araw na monitoring sa benta at saka sa income, no, sa lahat ng mga production. Tapos may close monitoring ako sa gastos, sa feeds, sa kung ano-ano pa mga gastos. At kung maaari, ikaw na magbayad ng feeds, ikaw na rin ang humawak ng pera. Kung may mga bumibili doon, i-wire na sa iyo, i-transfer na lang sa iyo ang bayad at wag nang padaanin sa tao. Kasi minsan, ang mahirap dyan pagka kahit na gaano kalaki ang tiwala natin sa tao, nagkakaroon ng problema kapag humahawak na ng pera. So, yon guys, hopefully,
makatulong ito sa inyo at sana kung sa tingin nyo may value yung ating sinishare dito, baka pwede nyo naman na i-share yung ating video, mag-subscribe kayo sa ating channel, at the same time baka pwede nyong i-like yung ating channel, mag-comment kayo. Gusto kong malaman yung kung saan kayo at taga saan kayo, kung saan man kayo nang naroroon. No? I-comment nyo lang sa ating comment section kung anong lugar kayo, saan lugar kayo nanonood. Na-appreciate ko yung mga kababayan natin Pilipino sa Amerika, sa Ontario, Canada, sa Paris, France, Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Qatar, sa Pilipinas, no, yung mga taga Mindanao nating mga kaibigan at mga kababayan na nanonood sa atin. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko talaga yung inyong pagsuporta dito sa ating channel. Thank you so much. God bless and see you all sa susunod nating video. Bye-bye.